Ana. Ana. Sugo sa mayong pamatasan. Tungod ngayong gabi alang sa tanan. Kung may dili tagadit niya ako kung nang welcome mo. Welcome mo sa anyway. Flower ito. Ito pwede mapabuyag eh. We are from kami sa Adventist Hospital Davao. Sa ato ang mga nurses dito. Yung sawi inyo ka man. Kabaro niya yan. Ilagit man niya. Kini ato ang pastor sa Bandal at ang head chaplain sa Adventist Hospital. Ami din ni aron makituyog kanimo sa inyong nasubo ni kagabion. Ang ako ang task ni kagabion ang pag-introduce kaninyo sa ato ang parts o participants. So ang humana ko mao ang opening song. Ang opening song ay idalit ka na to sa duha ka mga nurses nga nadini. Manila, ako ang opening prayer. Ako ang magdala sa opening prayer. Then, humana ko, sila na po na to ang daog-daogon para na po silang special song. Human silang special song, dayon ang speaker. Ano to si Pastor Jimmy sa Bandal. Then, humanian na. Then, ang closing prayer na lang dayon ka diretso. Closing prayer after sa iya. So, mga kanatong programa ni inyong presider, Father Galen Ray Calakar. At isunod ang opening song. It was the hill that was pierced by thorns, caught the blood that fell, for the weight of the sins of the world, and the Son of God as well. Each heard the voice of the Lamb with a blemish, and it shook as he cried, "It is finished." Calvary's bride is come to this place. Calvary's bride is still love and grace. 1,000 years can never erase the sacrifice. Come and be saved. These Calvary's pride. It's the ground that is aimed for the cross. In a great eternal plan, we testify there is no other way. And it's here we take our stand. The truth is calling all who will listen. Make your way to the hill of redemption. Calvary's bride is come to this place. Calvary's bride is still love and grace. 2,000 years can never erase the sacrifice. Come and be saved. Discovery's pride. Of
After all this time, nothing has changed. He thunders with mercy. It whispers your name. Calvary's cry has come to this place. Calvary's cry. Calvary's cry has come to this place. Calvary's cry is still love and grace. 2,000 years can never erase the sacrifice. Come and be saved. Come and be saved. Come and be saved. Discovery's Ganun lang tanan, pagtindog alang sa pang-opening prayer. Pray, higugmaon o limit ng mga yung pagbibiyon ng Diyos, daloon mo kami Diyos ang mga sala at ang diin mo tawatin kami mga patus ang mga inang natin mga pinatay. Yung kagabiyon kami nalang gitar, ipagpusong siya, pang-iban ka na mo sa bisyo. Nakita-usap, makita-tungod, nakita mag-uman ka nila. Nakita ng presensya ilang pagbabatiyon sa mga pagkakas sa kanila. Pagkakas ka panalangin sa magtutupi ng kagabiyon, sa magpulong ng ilang hitokon, hindi nagkagitan ka nimo, o magkapaligon ka na mo, o pagpapilin ka mo marasigon samtang ka nagkawala sa ikadawang pagbalik. Ang pinigilaaman nga badawat sa ngalan ng isang personang luluwas. Amen. Amen. Pagka sa sinabahanan, ikaw bayot na tinod-amin. Sa panahon nga kami musampi sa ngalan mo, tunggon mo mga paghanyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinabahanan, ikaw gayon matinag-amin. Sa panahon nga kami masangkit sa ngalan mo, dugon mo mga paghanyo ko, sumala sa mga saad mo, matinod-an ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, ikutan ko, wala ka nagdasa, sukat pa kaniyat ko, ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Sa sinabahanan,
Kagayon na tinulaan mo. Sa panahon na tumisampi sa balat mo, ang iyong mga pagpambing ko, sumala sa nangasaan mo. Tinulaan ka sa mga pulong mo, mga sa ako kanako, ikutan ko, wala ka nagpasang, sukat pagkaliyak ko, ang paglaw ko, ikaw lamang, Jesus. Tinulaan ka sa mga pulong mo, mga saat mo kanako, ngikutan ko, wala kang nagpasang, sikat pagkaliyan ko, ang paglaw ko, ang paglaw ko, ang paglaw ko. Ikaw lamang, Jesus. Daghang salamat Nelmi and Ila sa matahong nga mensahe sa awit. Mayong gabi sa tanan sa panimalay ni Judith o ni Alex, no? Oh, ha? Rodel. Wala. Asa ko Rodel dire? Mabaw. So mga igsoon lang. Habang ko si Dodong, pangitan ako si Sharon. So, usa ka masubanon sa panimalay sa Pandit, no? Sa Sabihon family o kan sa Tikala, no? Tikala man siya. Kamo. Sumulong niya. Pero sa dalaga pa ka, Tikala sa Tikala family. So sa ka masubanon nga gabi ang kasagaran nga greetings ana condolence. Pero actually kung ang bersikulo atong subayon, brother kan Roger ano to? Brother Rodel, no? Rod Philippians 1:21, for to me to live is Christ, to die is gain. So congratulations alang kang Ilina, no, sa once nga ang tao mamatay, congratulations na siya. So kanang condolence murag mag-uol man kanang condolence, no? Pero say murag kuan pod kay ang tao do na mga kagulanan nga bation. So ang mensahe, ang sentimento sa mga awit ng hatagan natong inspirasyon nga si Jesus lang gyud ang atong dalangpan, no? Atong paglaong. Na ko'y Bible dire, kini nga Bible murag lahi ang iyang arrangement sa Bible, no? Kani bago ni sa style nga Bible. Now dire sa naigisulat diri mga igsoon pero gumikan kay para di kay tamalangan kay kining senior na lagi ang mata na ko hanap-hanap na. So naigingon dito sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 3 o ang uban sa inyo nakadungog na ani pero ako lang ibalik okay ra ila balik ra nako Nel. So ang giingon dito Rod o Judith nagingon dito nga a good name is rather to be chosen than great riches. Dito to sa Ecclesiastes sa Proverbs 22 verse 1. No. Pero murag wala pangitaon diha. So
Pero sa Ecclesiastes 7:1 nagaingon ito, a good name is precious than ointment. Or ganito, a good name is better than precious ointment. Ah, mas maayo pa daw siya kaysa perfume. Kung sa Bisaya pa, ang maayo nga ngalan, mas maayo pa kaysa pahumot. No? Mas maayo pa kaysa pahumot. Tumana siya. Pero ang sumpay dito, ang adlaw sa pagkamatay, mas maayo pa kaysa adlaw nga nahimugso ka. So, usa na ka verse. A good name is better than precious ointment, and a day of death is than the day of birth. Suma na siya. So, asa may maayo ka ng adlaw nga nataw or adlaw nga namatay? Ha? Ha? Asa man? Asa may mas maayo? Ikaw papilion, Ma'am Xiao. Asa may maayo? Adlaw nga natawhan or adlaw nga namatay? Ha? Ha? Natao, Pastor. Pero ang gingon diri sa Bible, ang adlaw sa kamatayon mas maayo pa kaysa adlaw nga nataw ka. Nga naman, mao ni. Ang isa-isa na to ha. Ang maayong pangalan mas maayo pa daw kaysa pahumot. Ako wa kay ko naanad og pahumot ron. Pero ako misis kay nagikan sa China, nakapalit siya made in China nga pahumot. Iya kong pahumutan. Nya nay ni reklamo sa ako nga baho kog singot ngay uban sa inyo kibalo na. Now ang kuan din he, naay usahay nga mingka nga kanang reputation o character. Ang reputation kung unsay gitan-aw sa tao sa imong hamo na imong reputation. Pero ang character kanang sa imong yung tinuod nga kahimtang sa kinabuhi mo na character. Now, pag ingon a good name, that is referring sa character. Ang maayo daw pangalan, ang maayo nga pangalan is mas maayo pa daw kaysa pahumot. Pero kung maghisgot tag pahumot, lami ba ya kayo basta humot gyud? Di ba El? Di ba ganahan kag na imong boyfriend nga humot kayo? Unya malainan ka kung mabaho. So, ang pahumot sa Bible, pertig yung popular gyud kay siya ang pahumot. Gani si Kuan Sir Galen, si Mary, iyang gi-offer ang the most expensive nga pahumot, gitaw nga alabaster box. Now din he, atutos pangalan. So, ang pangalan, na ay mga pangalan karon kung atong subayon, ang mga pangalan sa Bible, attributed na siya sa karakter sa Ginoo. No, kanang E-L, that is means power or God ang meaning ana. Kanang A-H, God gihapon ang meaning ana. E-L o A-H. So that's why sa Bible, pag naigingon nga, muadto ta sa ngalan ni Shadrach, Meshach ug Abednego, ang original nga ngalan nila is Misael, Hananiah. So Misael na ay El na God, ang Hananiah na ay E-H na God, o kuan Asaria. Asaria. Pero gi-change na ni Nebuchadnezzar, giilis na niya Shadrach, Meshach ug Abednego, ang tawag na Babylonian name nga wala na siya meaning. Si Daniel, ang meaning sa Daniel is God is my judge. Now El means God, Dan means judge. So gi-change na ni King Nebuchadnezzar, iyang giilis dan og kuan Rod, giilis na niya og Belteshazzar. So nawala ng meaning. Now sa Bible, daghang mga meaning, ang mga pangalan na yung mga meaning, mga Ezekiel, no? Isaiah means God is my helper. Jehovah Jireh means God is my provider. So na yung mga meaning na tanan, mga Noel means that is the name of Jesus. Emmanuel, God is with us, no? So man yang mga meaning, no? So tanaw na to ang mga meaning, mga pangalan. Bisan ang pangalan nga Abraham, so naagi hapoy paano kanang meaning kanang Elijah, God is my judge, God is my God. No, so basta na ay kuan na Eliho, Eliseo, so ang El is means God. So kuan pag abot niya sa ato during sa time na ay gitawag nga sa almanake, Ma'am Xiao,
naay madunggan nimo nga ang pangalan ay Agapito, Agata, Agaton, no? Teodoro, Doroteo, Chopilo. So kanang ang mga pangalan usahay ang uban mga tawa kung makadungog kana. Panginoon unsay ngalan nimo? Agata, Agapito, Agaton. So actually naa sa iya meaning sa kanang Hebrew word, no? Kanang Sophia. Ang Greek word. So ang Greek word pag ingong Agata or Agaton, that is beloved, no? Agapito is beloved. Agaton is good. Pag ingong nga Sophia is wisdom. Pag Theophilo means, that is conjugation of two Greek words, no? Theo means God, Philo means love. So God is love, no? Theophilo. O kanang Doroteo is God's gift, no? Doro means gift, Theo means God. So Doroteo or sama Theodoro. Ang ngalan nga Theodoro, that is God's gift. So mo mga meaning. Now, actually kita diri sa Pilipinas sa unang panahon naatay mga original nga meaning ang mga pangalan, mga apelyido, para ng Sino, original lang Pilipino, no? Sino, anong ibig sabihon? Sabihon apelyido, Buo, no? Tilod, murag mga Pinoy siya ang mga pangalan. Sa unang panahon dito ko sa Mountain View College na mga apelyido nga Yakap, Manyakap, Yakapin, no? Na apelyido nga Lumaktod, Lumukso, Oktot, Iktin. So kada mga apelyido, mga Pinoy gyud nga mga apelyido. During the time of Jose Rizal, na ay mga apelyido nga mga Katigbak, Kidlat, Dalugdog. So mga Pinoy nga mga apelyido. Pero pag abot sa mga Espanyol kay kanang magliso sila paglitok sa itong mga apelyido, Rods, no? Maglitok. So ang Spain sa ilang colonization, nagdala sila mga listahan dito sa pag-abot sa Pilipinas, ang listahan nila gibutang nila dito sa kanang munisipyo nga dako kay dito na dito mga apelyido pinagi ni Governor General Claveria. Siya may nag-register sa mga pangalan sa mga Pinoy, mga Pilipino. So tuwa dito ang mga gitawagan ang mga mga lumulupyo nga pagkuha mo diri apelyido ninyo. So sobre katong mga apelyido nga ng mga Pinoy niadto sila dito ilang gi-change sa ilang pangalan. So naay mga pangalan na nga Fernandez, no, Garcia, Hernandez, Villamor. So kanang mga apelyido nga gikan sa Espanyol or Espanya. Mao na nga nausay na mga Marquez, mao na diri sa ang kanang Pacquiao original nga Pinoy. Pagboxing sa Mexico ang kalaban ni Pacquiao sila si Marquez, sila Barrera. Ang Barrera natay kauban diri nga ang apelyido sa Mexico gibutang pud sa Pilipinas. Mao nang daghang tagparente dito nga mga parehong apelyido pero dili parente. Pero actually Rod parente ra tatanan kay ang atong nanay si Iba ug si Adan ra. Agree ba kana det? So naay mga naay mga apelyido din sa Pilipinas or ngalan nga pag-abot sa Amerika ma-change na, no? So let's say like for example kining gitawag nga Jose Panday. Pag-abot sa Amerika na Joseph Smith naman or pwede mo Joe Carpenter. Kanang Pedro Bacos, pag-abot sa Amerika is Peterbilt, no? Juan Taclob, pag-abot sa Amerika is Johnny Cover. So ma-change siya, no, magwapo siya. Actually nagsulat. Kining nagsulat siya ba kay ang iyang pangalan kay Guryo man. Di ba ang Guryo ang uban dili ganahan o ngalan nga Guryo. Suko siya nga ngalan siya Guryo pero nalipay sa pag-abot niya ang Amerika kay ang iyang ngalan George na. Gilis na siya George. So sulat siya sa iyang mga hinigugma Ma'am Xiao. Di man siguro na tinod pero ako naisulti. Sulat siya nga Dear Mama ug Papa. Magpasalamat ko na anak ko diri sa Amerika. Ang akong ngalan karon dili na Guryo. Gilisdan nako diri ngalan George na. Inyong anak Guryo. Guryo gyapon butan. Pero actually naay kuanto ha. Kanang naay usa ka dalaga nga adili siya grade 6 ang iyang kanang grado. Pilay grado gani ni kini si ngalan si Shen. Pilay ni grade ni Shen. Natoy grade 6 eskwela siya Shen. Yang ngalan ato kay Maxima. Niya ang apelyido kay kanang Agipo ang apelyido. So karon sa kada Ma'am Xiao, kada tawag sa
kanang teacher nya alphabetize man nya una ba gyud ang mabasa pingon nga Agipo Maxima. So pagtawag sa mga kanang sa teacher, mga tawa ang mga estudyante. So mabuli siya. So pagkabuli na niya, ni yamar siya nga muundang siya pag eskwela. Ingon siya nga muundang kog eskwela, ma'am. Isa ngano man nga muundang ka kay katawan ko pirmi kada tawag sa akong pangalan. Pero ingon ang iyang teacher nga, day ayaw lag undang gyud day. Kay kana imong apelyido, ma-change naman akong mudako na ka, maminyo ka. So pilay sugulanon ito ora man to siya. Unya niabot ang panahon nga nadalaga na si Maxima Agipo. Unya kay nahigugma siya sa usa ka babae, sa usa ka lalaki na say boyfriend. Pilay sugilanon, nag-asawa sila. Unya pag declare na sa officiating minister or pare ba, ingon dayon tong pare nga okay. Ang welcome newlywed Maxima Agipo and Petronilio Anoos. So, Anoos ang apelyido. So, pero pilay sugilanon kay ang gugma di naman na mo kuan. Dili naman na mo unsa na mutagad kung bisag unsa, bisag ginabuli ka, basta nahigugma ka, love cover all things, no? So, pilay sugilanon nanganak sila, nagbunga ang ilahang gugma, si Maxima nanganak og usa ka lalaki. Ya kasagaran ang naanda nato basta kanang naa gani anak nga lalaki or babae ba ang kining magtiayon mangita ba sila mag-study sila unsa kay ngalan sa ilang anak, no? Pilay sugalan naandan man gyud ang usahay iapit pang ngalan sa lolo. Pero sa ilaha ilang na kuan nila nga ingalan lang nila sa ilahang first syllable silang pangalan. So pilay sugilanon pag-declare pilay kuno murag na itoy kanang bunyag pag bunyag na ingon na itong officiating minister ang pare priest. Okay. Now, aniya welcome sa Christianity si ilang gibunyagan naman to si kuan ang pangalan is Petromax Agipo Anoos. Ang ila ding anak ginganlan nila Petromax. Nga naman kay ang papa si Petronilio, ang mama si Maxima. So ang gitawag na siya Petromax. Tigali, kinsa may nakaaging Petromax dito, nakaaging Petromax? Sa una? Gamay pa. Oh. Siguro tingali ka na mo founder. May founder kay katong mga pangalan nga Garan, Thompson og kuan kanang mga armas, mga inventor man na sila sa armas. Mo nang ginganlan nila ang ilang armas sa ilang invention. So ang pangalan is very kung sa kuan pa very important, no? Kay usay mabuli ba yata sa atong pangalan, sa atong apelyido, no? Pero maski pag mabuli ta, ang pinaka-importante nga ang ngalan nagrepresent na siya sa karakter sa Ginoo. Mo nagingong a good name is rather to be chosen than good riches, than great riches, or a good name is better than precious ointment. So, ang atong pangalan usay ibuli na siya, no? Ikaw sino? Ikaw Nelme, na mga time nga ibuli ang imong pangalan, no? Ikaw kan ila nabay time ang imong apelyido ibuli. Na mga time, no? Yun ana. Pero sa toa ang atong pangalan gyud is Christian, no? Mao nagingon sa 7:14 sa Chronicles, 2 Chronicles, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal their land and will forgive their sins. So kita, ang pangalan yun nato, unsa may pangalan nato nga usay ibuli sa kalibutan, but we have one name and that is being a Christian. Okay, so mao na siya. Now, ang sunod dito, ang adlaw sa pagkatao, mas maayo pa kay ang adlaw sa pagkamatay, mas maayo sa adlaw nga pagkatao. Kay tingali pagkahimugso nimo Nelme og ila, wa gyud nakaila sa inyo hapang nga silingan, no? Ang nakaila nimo yung papagmama lang or ang mananabang, pero ang silingan wala pa gyud kay balo. Pero the moment nga mamatay na ta, kini si Elena daghan na siya kaila, no? Na siya anak, na siya boyfriend or iyang bana o mga parente. Mo na nga kita karon daghan ta nagkailaman ta niya. Kung imong basahon sa unahan Sir Galen, nag-ingon dito sa verse to, ang pag-adto sa Pinoyanan nga
nagbangutan o nagmagulanon, mas maayo pa daw kaysa naghudya ka o nagkalipay. Ang atong kinabuhi, Rods, Jod, naay tulo ka butang appointment nato. Gitawag na siya KBL. So dili tong KBL kang Marcos nga katong senior nga kilusang bagong lipunan. Ang meaning sa KBL is kasal, bunyag, lubong. Mao nang KBL. So naay mga 3 appointments nato sa kinabuhi. Great appointments. No? Number 1 is pagkahimugso. Number 2 is pagminyo. Number 3, pagkamatay. So sa tulo, ang optional katurang pagminyo kay pwede magagdi magminyo. Pwede po nga magminyo ka nga Amerikano ang imong mabana or Korean, Japanese. Pero kining duha dili gyud. Kining pagkahimugso o pagkamatay. Mana siya mga igsoon. So mas maayo pa ang tao daw nga mas maayo daw bisitahan mag-adto ka sa tao nga nang magulanon kay anaa ang di ba mag-anita dire the moment nga makatan-aw ta nga labi na kung ano may natoy kausa nga kung kadaghan ko magkakuha nga gisulod nako sa lungon may gani kay pagmata nako damgo ra gid ay no pero whether we like it or not naagay sunod nga mo sunod dire sa lungon sa pamilya o sa silingan or bisan ako kay balo nga usa ka oras gikan karon ugma ako na pud ang ibutang diha. So mao na siya ang reality sa kinabuhi. Nga adunay gyud kamatayon. Sa kada tan-aw nato say kataw-katawa lang ta. Hudya ka pero kini sa panahon nga mo adto ka sa panimalay nga nay gihaya mas maayo pa daw kay makapamalandong ang atong kasing-kasing. Kay kontra sa mo adto kag birthday or kasal. No? Kanus agi kasal si Ma'am Sharon? Pagkasal ni Ma'am Sharon wa man nang imbitar sa kuha. Nang-imbitar ka wala no? Ana ba ko ato so lain kay pamation nga kanang moadto kag kasal nga wala imbitara. Naay usa ka barangay sa unang panahon nga tulo ka bugbaka giihaw. Nagbagulbol ang uban nga mga kanang nagtambong kay nahurot wala masinli. Ngano man kay nay usa nga imbitaron ang usa ka giimbitar mo imbitar man pug 5. So ni doble ang tawo nga daghan kayo. Unya, kung ikaw kaslon, mulain ang imong pamati kay ang imong gi-budget 100,000 lang. Unya ang nitambong nakahurot kag 100,000 so 200,000 ang imong nagasto. So lain ang imong pamation, no? Pero kung naay namatay unya nay daghang bisita mo anhi, labi na magdalag snacks. Okay ra kayo nagpasabot ka nga nindot day kung naay daghan nga mo bisita bisag wala ka kaila, di ba? Kabantay ka na Rods. Naay mga tao nga bisag di nimo kaila kuan kanang mo anhi kanang malipay ang tagtungon nga oy naagay pagbati no unya ang nindot kayo nga mo anhi nga wala pa namatay nakaanhi na daan no kay ang uban mahitabo man nga unya pa man mo atog nay mamatay na nga bisag silingan ra mo na nga karong Biyernes mo adto mi sa Margusan kay may na lang nga kung maabtan namo akong mama nga na-admit man sa ospital nga di na daw kaon. So kana magong 70 ting patay na muna. Mga ang edad nila 70 to 80 na kung papa. Pero di pa siya gusto mamatay. So mao na nga pero ang tao bisag unsaon nagitay kamatayon. Mao nang i-remind lang kita siya mga igsoon, no? Nga naman kay pumutan-aw ka sa kuan mutan-aw ka sa ingon ani makapamalandong man ka kay ang tao duna magyud kamatayon no so mao na siya nga nining taknaa karon sa kagabhion ang teksto naghatag kanatog inspiration diri sa gisulat gid mismo diri mao na giingon ni Jesus ni Paul sa Philippians 2:5 let the mind of Christ be in you the character the behavior the attitude of Jesus Christ and there must be a reproduction of Christ's character a transformation into the likeness of Christ unsa nang kinaiya ni Kristo mahigugmaon, mapinasayloon, ug mapainom sa anon. So that's why kung naataan na nga kinaiya, kung mamatay ta ginansya. So mo nang ingon ni Paul, for to me to live is Christ, to die is gain. Mamatay man tayo karong orasa, ugma o pila ka adlaw pero hinaut nga dili pa. Labi na sa mga nurses kay moadto man abroad. So ang punto ani nga kung mamatay ta anytime, congratulations, dili siya condolence. Nga naman because it's a great gain. And Dios magapanalangin ka natong tanan.
So ato lang napa mo'y kanta, last nga kanta or magkuha na ta, mag-prayer na ta. Sige, kay para makapahulay po kanta kapoy rumang magkanta. Okay, magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan mo nga naka sa langit. Nining usa ka kahigayunan Ginoo, nagakatigom kami og nagasudong nining panahon na nga ani ay mong anak nga si Elena mipahulay diha sa kamatayon. Og alang kanamo Ginoo nga mga katawhan nimo usa lamang kini ka pagkatulog. Og salamat Ginoo nga luyo niining pag-antos niya. Bisan dili nimo gusto Ginoo nga ang imong mga anak magkasakit, mag-antos og ang kamatayon dili man nimo pagbuot. Apan imong kining gitugot gumikan sa sala sa una namong ginikanan o kami nakapanunod niini. Apan salamat nga sa imong dakong gugma namatay si Kristo sa krus. Sa Kalbaryo sa krus nga kung kami maghinulsol sa among mga sala, kami imong pasayloon kung kami makapasaylo sa mga nakasala namo. Og ani among anak si Elena nag-antos siya sa sakit, apan siya Ginoo nakapasaylo usab siya sa mga nakasala kaniya uban sa paghinulsol. Og kami nakasiguro Ginoo nga sa imong adlaw nga sa pagpadayag siya uban namo among handom nga magkahiusan ni ng adlaw sa pagkabanhaw, unang pagkabanhaw nga diin mo tagbo kanimo ug mopuyo ni nang gingharian nga imong gitagana nga didto wala nay sakit, wala nay kagul-anan ug wala nay kamatayon. Akong giampo Ginoo ang sakop sa panimalay nga natungdan ni Sister Elena, iyang mga kaigsunan, mga relatives nga niya karon ug kaming karon nga nagasudong. Padayon nga ikaw magasustento, support sa mga financial needs nila Ginoo. Kanamong tanan, labaw sa tanan lig-una ang among pagsalig nimo. Ug gitugyan namo kining tanan sa imong mga kamot. Ilawan nga madawat sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. God bless you all. Good night.